Part 31. Naputol ang bati ni Davia nang makita niyang si Van ang nakatayo sa labas ng eroplano na gagamitin nila papuntang Palawan. Good morning, Davia. Excited ka na ba? Tanong ni Kay habang lumapit kay Davia at hinalikan siya sa pisngi. Alang-inang ngumiti si Davia at tumango, pero napapatingin siya kay Van na tahimik lang sa gilid, katabi si Warren. Napanguso si Davia at umiwas ng tingin at tinignan na lang ang iba para batiin. Ngumiti si Belinda kay Van nang tumingin siya dito, pero nang umiwas ito ng tingin, kinagat na lang ni Belinda ang labi at ibinaba ang tingin sa malita na hawak niya. Napatingin siya kay Davia, umaasang hindi na mauulit ang nangyari kahapon. So everyone is here. Let's go, then, sabi ni Edie nang makita niyang kompleto na ang grupo. Nai-inform mo na ba si Cedric na nandito ka pa ng isang linggo? Tanong ni Yuhan habang umaakyat sila sa eroplano. Naramdaman ni Van ang pangungulit sa tanong na iyon. Hindi pa siya nakakapagtanong, pero alam na niyang iyon ang boss na tinutukoy ng kanyang ama ang manliligaw ni Belinda kapag bumalik siya sa ibang bansa. I already called him. Pumayag naman siya, kaya walang problema, sagot ni Belinda, at rinig na rinig ito ni Van dahil nasa harap siya ng mga ito. Nang makapasok sa loob ng eroplano at maupo na ang iba, hindi nakapagpigil si Yuhan sa tanong. Talaga bang magtatrabaho ka ulit pagkatapos ng bakasyong ito? Belinda, kailangan ka ng kumpanya ni Tito Edie. Walang ibang magha-handle niyan kundi ikaw, dahil ikaw naman ang anak ni Tito. Hindi pwede na ibigay agad iyon kay Dave. Nagulat si Belinda sa tanong na iyon. No, wala akong alam sa pag-handle ng company at sinabi ko na iyon sa inyo, hindi ba? Sagot ni Belinda, na tila hindi pa rin makapaniwala sa ideya na siya ang hahawak ng malaking kumpanya ng kanyang ama. Baka ako pa nga ang dahilan na mawala ng parang bula ang kumpanya kaya, no, Yuhan. Hindi ko tatanggapin ang kumpanya. Mas gusto ko pang manatili sa trabaho ko. Dugtong pa ni Belinda habang patuloy na umiiling, na parang hindi maipaliwanag ang sitwasyon. Then why don't you just find someone who can help you handle the company? Si Cedric, hindi mo ba siya gusto? Tanong ni Yuhan, na hindi na makapaghintay na sagutin ito ni Belinda. Muntik nang mahulog ang malita ni Belinda nang marinig ang tanong na iyon. Buti na lang, may humawak sa likuran nito kaya't hindi ito tumama sa paa niya. Nang lumingon siya at nagpasalamat sa taong tumulong, nagulat siya nang makita si Van na seryosong nakatingin sa malita, ang mga kilay niya ay halos magsalubong na. Thank you, yutal na sambit ni Belinda. Alam niyang narinig ni Van ang sinabi ni Yuhan. She doesn't want to handle the company, and she looks like she doesn't need that Cedric you are talking about. Yuhan, seryosong sabi ni Van, na nagpatigil kay Warren at Leah na nasa malapit. Nag-aalangan si Davia, na tahimik ding nakikinig, sa seryosong boses ni Van. Well, tinatanong ko lang naman. Cedric is a good? He is not? Nakasimangot na ani ni Van, at siya na ang bumuhat ng malita ni Belinda at inilagay sa itaas na compartment. Nagkatinginan si Belinda at Leah, pati ang iba pang mga pinsan nila ay napapasulyap din sa kanilang direksyon. Ang tensyon sa loob ng eroplano ay tila nagbago ng anyo. Why? You know him? Tanong ni Yuhan na mukhang nagtataka at inilagay din ang sarili niyang malita sa itaas, pero hindi maalis ang tingin kay Van. Hindi, pero talagang alam ko lang. Mabilis na sambit ni Van. Pero, hindi natuloy ni Yuhan ang itatanong. Ang dami mong tanong. Ayaw nga ni Belinda, sabat ni Warren sa usapan, lumapit ito kay Yuhan at inakbayan pa ito para matigil na. Well, I love Tito Cedric to be my daddy also, Mommy, biglang sumabat si Davia. Parang binagsakan ng langit at lupa si Belinda sa sinabi ng anak, na nagdulot ng halos malasakit na pagkakamali sa kanyang mukha. Belinda sa sinabi ng anak, na nagdulot ng halos malasakit na pagkakamali sa kanyang mukha. Napalunok si Belinda at hindi na matignan si Van. Ang usapan ay tila lumihis sa isang bagay na hindi niya inaasahan. Davia, he is gwapo naman, right, Mommy? Tanong ni Davia, na tila gusto nang maglaho sa lupa. Si Edie at Sylvia ay napasulyap sa likod nang mapansin ang pagtahimik ng iba. Nagkatinginan pa sila dahil narinig nila ang huling sinabi ni Davia. Right, Mommy. Hinawakan pa ni Davia ang kamay ni Belinda at niyugyug ito nang hindi sumasagot.
Napapikit si Belinda at tinanong ang sarili kung bakit bigla na lang naging ganito ang usapan. Mommy, I'm asking. Tito Cedric is guwapo, right? Ulit ni Davia, kaya't napabuntong hininga si Belinda at hindi na matignan si Van. Yes, baby. He is guwapo naman, paus na sambit ni Belinda at naglakad patungo sa bakanteng upuan habang hinihila na si Davia dahil hindi na niya kayang tignan kung ano ba ang ekspresyon ni Van. I see. Davia likes Cedric. Mas maayos na si Cedric kaysa sa lalaking gagong ama ni Davia, bamulong si Yuhan, ngunit rinig na rinig ni Van. Napaigting ang panga ni Van, nag-uumapo ang tensyon. Tumigil ka na nga, dumadaldal ka na, maupo ka na at matulog. Gisingin ka na lang namin sa Palawan, utos ni Warren, na tila hindi alam kung dapat bang maawa kay Van o matawa. Kitang-kita kasi ni Warren ang paglukot ng mukha ni Van. What the hell? Si Yuhan, nagalit at sinama ng tingin si Warren dahil talagang pinaupo pa siya nito sa upuang katabi ni Julius. Warren, Yuhan, at Julius ay napahinto nang lumapit si Van sa kanila gamit ang seryosong tingin. Pati si Warren ay kumunot ang noo sa paglapit nito gamit ang ganoong tingin. Hey! Sinimula ni Warren na magsalita, pero natigilan at halos malaglag ang panga nila nang marinig ang sunod na sinabi ni Van. Sinong mas gwapo sa amin? Seryoso at inis na tanong ni Van sa kanilang tatlo. What the hell is that question, Kuya Van? Natatawang tanong ni Valerie dahil narinig nila ang tanong ni Van. Are you okay? Si Faye habang natatawa na rin. Si Belinda at Davia ay napatingin din kay Van dahil narinig nila ang tanong na iyon. Nagkatinginan pa nga ang mag-ina. Ano bang si Yuhan, pero pinutol ni Van ang sasabihin nito. Sinong mas gwapo? Ako o yung sinasabi mong Cedric? Tanong ni Van, ang mukha niya ay nagiging mas malungkot habang ang kanyang anak sa likuran ay sumagot muli. It's Tito Cedric. He is more guwapo than you. Sagot ni Davia. Davia, saway ni Belinda, pero hindi man lang tinignan ni Davia si Belinda dahil agad itong umayos sa pagkakaupo. Tahimik na lang ang lahat pagkatapos na marinig ang sinabi ni Davia, pero si Warren ay hindi na napigilan ang malakas na pagtawa sa narinig dahil alam niyang malaking sampal iyon kay Van. Sana kasi tumahimik ka na lang, bulong ni Warren at tinapik si Van sa balikat habang natatawa pa rin. Hindi maalis ni Van ang Simon Got sa mukha niya at hanggang sa makarating sila ay nakasimangot siya. He couldn't believe that. Halos lahat ng nakapalibot sa kanya, they always say how good looking he is. Minsan nga ay naiirita na siya kapag may nagsasabi na gwapo siya, but now, para siyang nanliit nang marinig ang sinabi ng anak niya. Mas gwapo raw yung Cedric na iyon. Napapikit ng mariin si Van at saka napamura ng mahina dahil hindi niya iyon matanggap. Napapatanong tuloy siya kung gaano ba kagwapo ang lalaking iyon para sabihin ng sarili niyang anak na mas gwapo ito. Davia even said na gusto niyang maging daddy iyon. Yumiigting ang panga ni Van habang iniisip ang naging usapang iyon. Warren is right, sana ay tumahimik na lang siya at hindi na nagsalita at nagtanong ng kung ano-ano. Kumuha na kayo ng mga susi nyo, nilapag ni Edie ang napakaraming susi sa lamesa sa may lobby ng resort kung saan sila magbabakasyon. Ang tanging pumunta sa resort ay sila Edie, Sylvia, si Dave, si Davia, at lahat ng magpipinsan. Wala ang mga magulang ng mga pinsan ni Davia dahil halos lahat ay busy naman. Edie is also busy, but because it's Davia H's request to go to Palawan, hindi niya ito matanggihan. This is the first time na nakaapak si Davia sa Pilipinas kaya hindi naman gusto ni Edie na humindi rito. Pagpasok pa lang sa loob ng resort, isa-isa silang nilagyan ng mga bulaklak sa leeg. Wow! I look like a princess. Natatawang ani ni Davia at nagpaikot-ikot pa habang tinitingnan ang mga bulaklak sa leeg niya. Natawa na lang din si Belinda at kinuha ang phone niya para kuhanan ng letrato si Davia habang tuluyang pumapasok ang lahat sa loob ng lobby ng resort. Thank you, Tito. You're really the best. Masayang ani ni Valerie dahil tag-iisa talaga silang lahat ng kwarto. But kulang ng isa, sambit ni Gray nang makuha na ang lahat at walang kinuha si Van. Tinignan ni Gray si Van at saka kumunot ang noo nang may mapagtanto. Where's your gamit pala? Tanong pa ni Gray at tinignan pa ang kamay ni Van kahit na obvious namang wala nga itong hawak. This resort is mine at may mga gamit naman ako rito kaya hindi na ako nagdala, sabi ni Van, na nagdulot ng pansin mula sa lahat.
Pati si Davia na palingalinga ay napasulyap kay Van, gulat sa narinig. "This is yours." Nagkatinginan si Belinda at Van nang itanong iyon ni Davia habang namumilog ang mata at labi sa sobrang gulat at amusement. Well, sisigot pa lang si Van, pero hindi na niya natuloy nang magsalita ulit si Davia. "Well, never mind," Davia said and just looked at other things again habang nakanguso. Mukhang naalala niya na hindi niya gusto ang kanyang ama kaya bigla itong umiwas at pinatigil sa pagsagot sa tanong niya, "Don't say thank you to me, Valerie. Si Van ang gagastos lahat dito and yes, this resort is his. If you all don't know, Van already made his own companies, not just a company, but companies. And one of his companies is a resort and hotel." Si Edie, at kitang-kita kung gaano siya ka-proud sa tinuturing niyang anak hanggang ngayon. "What? Then how's your family company, kuya? Don't tell me pati yun hawak mo while running also your other companies." Gulat at curious na tanong ni Kay. Halos lahat ay naghintay ng sagot ni Van, kasama na roon si Belinda. Si Davia naman, na patanging tingin sa paligid, ay palihim ding nakikinig. At napansin iyon ni Belinda kaya naman paminsan-minsan siyang napapasulyap kay Davia at lihim na napapangiti. "Wala akong balak na hawakan ang kumpanya ng Parnilla," simpleng sagot ni Van. Napatitig si Belinda sa naging sagot ni Van. Belinda felt that there's something happened between Van and his family, sa paraan ng pagsagot pa lang ni Van ay alam na niya iyon. Maraming tanong pa ang lumabas, pero hindi na nag-abala si Van na sagutin ang mga ito. Pagkatapos nito, nagsipuntahan na sila sa kanilang mga kwarto. Si Van ay tumingin kay Belinda at Davia habang umaakyat na rin sila. Kahit na kinakabahan, mabilis siyang sumunod kay Belinda at Davia. Without even saying, kinuha ni Van ang hawak na malita at maliit na bag ni Belinda. Gulat na napatingin si Davia kay Van sa paglapit nito, nang makita ni Van ang tingin ng kanyang anak ay ngumiti ito. "Ihahatid ko lang kayo ng mommy mo sa kwarto nyo. I hope it's okay." Malumanay na sambit ni Van. Napanguso si Belinda nang makita ang pagsimangot ni Davia at pag-iwas ng tingin mula sa kanyang ama. Hindi naman humindi kaya naman nakahinga ng malalim si Van sa narinig. Napatingin tuloy si Belinda kay Van nang marinig ang malalim na paghinga ni Van. Nang makarating sa kwarto, agad na ipinasok ni Van ang gamit nila Belinda sa loob. "If the two of you need something, just tell me, okay? Sarah, if you need anything, just call me, I'll make sure to provide it immediately." "Anything, Sarah," sabi ni Van na may pag-iingat ang boses niya nang sabihin iyon. Sa puntong to, kahit na maghanap si Davia ng bagay na wala sa Palawan ay gagawa ng parab si Van para maibigay lang. Muling nagkatinginan si Belinda at Van nang hindi nagsalita si Davia. Isang buntong hininga ulit ang pinakawalan ni Van bago tinuro ang pinto kay Belinda. "Lalabas na ako," sabi ni Van kay Belinda. "Ah, sige." Mabilis na sagot ni Belinda at sinubukang ngumiti. Nasa pinto na si Van at handa nang umalis, pero nagulat siya nang magtanong si Davia. "My teacher said that mommy and daddy should stay in one room. Where's your things? Why isn't it here? Don't you want to be with us in one room?" Tanong ni Davia at hindi mapigilan ang sariling taasan ng kilay si Van na nakahawak sa doorknob. Si Belinda naman, sa gulat, ay walang nasabi. She just looked at Davia, then next to Van. "You want me to stay here?" Gulat at parang tumalon ang puso ni Van sa narinig. Ni hindi niya napigilan ang sarili sa pagpapakita ng saya sa kanyang mukha. Van bit his lips, stopping himself from smiling, pero kahit anong gawin niya, hindi niya iyon mapigilan. "Why?" Kununot ang noo ni Davia. "Ayaw mo ba? Then, fine. Leave. Hindi ko naman kailangan ng daddy para matulog," sabi ni Davia at inirapan ang ama bago tinanggal ang maliit na backpack niya kung nasaan ang iPad niya. "I want to, baby. Of course, I want to stay here with you. I'll just get my things. Thanks, Sarah." Pati sa boses, hindi na naitago ni Van ang saya. Mabilis na lumabas si Van pagkasabi niya iyon, takot na baka bawiin ng kanyang anak ang sinabi nito. Halos mapatalon at mapapikit si Van paglabas niya. The happiness that his daughter wanted him to stay with them in one room really made Van happy.
Sa loob ng kwarto ay nagkakita at gulat na tinignan ni Belinda si Davia, and Davia saw that. "I still hate him," tipid na sambit ni Davia, pero napangiti na si Belinda. "You're so creepy, kuya. Kanina busanggot ka, tapos ngayon, you're smiling like there's no tomorrow. What's happening to you?" Kunot noong tanong ni Faye kay Van. Van was busy helping the boys cook the barbecues. Ang iba ay agad nang naligo sa dagat habang ang iba naman ay nagpipicture sa paligid at ine-enjoy muna ang view. Nilagay ni Van ang mga gamit niya sa kwarto nila Belinda, and he was really happy. Hindi niya talaga kayang itago ang sobrang saya na nararamdaman niya. "Don't mind me. Pumunta ka na nga roon at maligo." Tinuro ni Van sila Gray na nasa dagat na, pero umiling lang si Faye. "Mamaya na. Ayoko umitim," simpleng ani ni Faye at kumuha ng lutong barbecue. "Hoy! Nagpapakahirap kami rito, mamaya ka kumain," sabi ni Julius nang makita ang pagkuha ni Faye, pero inirapan lang siya ni Faye. "Bakit kasi kayo ang gumagawa niyan? Kay Kuya Van yung resort, kaya paniguradong pwede siyang magtawag ng mga empleyado na gagawa niyan," si Faye. "Ewan ko rito kay Van," sagot ni Yuhan habang nakaturo kay Van. Pati siya ay busy rin sa pagluluto at nakasimangot. "And why do I need to cook here? Ang init kaya," reklamo ni Yuhan. Tarnad siyang tinignan ni Van. Nasa gilid kasi si Yuhan at hindi siya naaabot ng malaking payong na isinadyang ipinalagay kanina ni Van para sa pagluluto nila, kaya talagang kanina pa pinagpapawisan si Yuhan. "Don't ask why, Yuhan. You'll know soon," biglang sabat ni Warren. "Nakaka-rating lang." Tinapik pa ni Warren si Yuhan sa balikat bago siya lagpasan para maupo sa ilang mga upuan na nandoon. Napaayos lamang si Van sa pagkakatayo nang makita niyang naglalakad si Belinda at Davia papalapit sa kinaroroonan nila. Van bit his lip as he saw his daughter and the person he wanted to marry approaching. "Hello po," masayang bati ni Davia sa lahat ng naiwan sa kinaroroonan nila Van. Kumaway pa ito at saka umikot-ikot, pinapakita ang one-piece swimsuit na suot. "Do I look good po?" tanong pa nito habang nakangiti. Van smiled, gustong-gustong sabihin na anak niya ang batang iyon, pero dahil alam naman niyang hindi lahat ay nakakaalam, he just looked at Davia. "Of course, Davia. Are you going to swim na?" tanong ni Faye at hinayla ito para yakapin. "Yes, tita. I'm excited. Mommy, let's go. Remove your robe na." Masayang sabi ni Davia, napatalon-talon pa habang tinuturo ang dagat, animoy hindi na makapaghintay na maligo. Napasulyap si Van kay Belinda sa narinig mula kay Davia. Kitang-kita ni Van ang pagtawa ni Belinda, pero nang mapansin ang tingin ni Van sa kanya, napanguso siya. Belinda is wearing a bikini under her robe dahil sasamahan niya si Davia sa pagligo. She was confident earlier, pero ngayon ay parang nawala ang confidence niya dahil sa tingin ni Van. Gustong kurutin ni Belinda ang sarili. Hindi na siya bata para mahiya at mag-inarte, pero hindi niya alam kung bakit kinakabahan siya ngayon. "Mommy," Davia held Belinda's hand at muling tinuro ang dagat. "Sige na, Belinda." Masyadong excited ang bulinggit, "Oh," sabi ni Faye habang nakangiting nakatingin kay Davia. Napahawak si Belinda sa batok niya. She saw Leah smiling like crazy. Tahimik ito, pero nakangiting nakaupo sa tabi ni Warren. Belinda sighed and just removed her robe, pero sa pagtanggal niya, ramdam niya ang titig ni Van sa kanya. "Let's go, Davia," sabi ni Belinda. Pero nauna na si Davia papunta sa dagat. Yumigting ang panga ni Van at napaiwas ng tingin. He looked down at the barbecues, pero ilang sandali pa'y napapasulyap din siya kay Belinda. Of course, this wasn't the first time na makita niya si Belinda ng ganoon. He even saw Belinda naked, pero iba pa rin ang epekto nito sa kanya. Napahinga ng malalim si Van nang mapansin niyang may mga nakatingin na kay Belinda habang naglalakad ito at sinusundan si Davia. He suddenly wanted to join them. Walang plano si Van na maligo, but now he wanted to, para masamahan ang mag-ina niya. Ilang ulit napapasulyap si Van kina Belinda habang naliligo sa dagat. Kahit malayo sila ng kaunti, rinig na rinig nila ang sigaw at tawa ni Davia, kaya kahit naiinis siya sa mga nakikitang nakatitig kay Belinda, hindi pa rin mapigilan ni Van ang mapangiti dahil nakikita niyang masaya ang mag-ina niya. "Puntahan mo na,"
Ako na riyan, sabi ni Warren nang tumayo ito sa tabi ni Van at kinuha ang hawak niyang pamaypay. Ayaw mo. Come on, akala ko bababawi ka. You should do it now. Huwag kang pabagal-bagal, bulong pa ni Warren, kaya binasa ni Van ang labi at muling tinignan ang mag-ina. They were now farther from the group. Buhat-buhat ni Belinda si Davia habang nasa tubig, and they both looked really happy. Kinakabahan man si Van dahil baka ayaw ni Davia na lumapit siya, tinapangan niya ang sarili. He removed his shirt, and because of that, napasulyap ang iba sa kanya. Oh, maliligo ka? Tanong ni Julius na prente nang nakaupo dahil pinalitan siya ni Faye sa pagpaypay sa mga barbecues. Samahan ko lang si Belinda at Davia. Napapalayo na sila, Van simply said. Napasulyap sila kina Belinda at Davia. I was planning to join them pagkatapos ko dito, pero sige, ikaw na lang, sabi ni Yuhan na prente na ring nakaupo. Napatango si Van at muling napatingin sa dagat. Mommy, baka there's a big fish here, ha? Kabadong tili ni Davia nang medyo napalayo na sila kina Valerie. Natawa si Belinda. Just hold tight. Mas maganda maligo sa mas malalim. But it's scary, Mommy, mahinang sambit ni Davia. She lowered Davia slightly and pretended na sobrang lalim na ang kinaroroonan nila, causing Belinda to laugh when Davia screamed. Ah, Mommy, no. Face your fear. That's what your teacher said, right? Natatawang sabi ni Belinda and adjusted her stance. Hanggang balikat ni Belinda ang tubig habang buhat pa rin si Davia. Belinda was about to say something pero natigilan siya nang makita ang papalapit na si Van. Can I join? Malumanay na sambit ni Van. Napasulyap si Davia kay Van at napakurap-kurap. She was about to speak, pero natigilan siya at nanlaki ang mata nang may mahagilap ang mata niya. Mommy, it's Tito Cedric. Excited na itinuro ni Davia ang taong lumapit sa kinaroroonan ng iba. Napatingin si Belinda roon at umawang ang labi nang mapagtantong ang boss nga niya iyon. Pati si Van ay napatingin din. Mommy, let's go. It's Tito Cedric. Davia exclaimed, now more excited than earlier. Belinda didn't know what to do. When she looked at Van, who was now in front of them and soaking wet, biglang sumikip ang dibdib niya para rito lalo at napansin nito ang paglaglag ng balikat nito. Lumungkot din ang itsura nito kaaya naman sobrang guilty ang nararamdaman ni Belinda dahil imbes na siya, ibang tao na e-excite ang anak niya. Wait, Belinda tried to stop Davia, pero nagpumilit na itong lumapit kay Cedric. Come on, Mommy, we need to greet him. Davia insisted, pulling her. Van looked at Davia and saw her excitement. When he looked at Belinda, he forced a smile. It's fine. You two can go to your boss, Van said at saka nauna nang naglakad. Tito Cedric. Agad na tinakbo ni Davia ang pagitan nila ni Cedric at pagkalapit nga ay agad niya itong niyakap. Miss me that much, Davia? Natatawang tanong ni Cedric at binuhat pa si Davia. Masayang tumango si Davia at humajijek pa. Nang hihinang tinignan ni Belinda si Van na ngayon ay bumalik sa pagpaypay at pagluluto ng barbecue. Van wasn't looking at her or anyone, talagang nakatuon na lang siya sa barbecue sa harap niya na animoy walang ibang nangyayar sa paligid niya at kitang-kita din naman ni Belinda na walang ka-emosyon-emosyon si Van. Hindi alam ni Belinda ang gagawin sa mga pinsan niya na palihim siyang inaasar. They even silently cheered kaya napapakagat na lang si Belinda sa labi, noong na napapansin iyon ni Van. This is not the first time na inaasar siya ng mga pinsan niya sa isang lalaki, but because if what Yuhan told in the airplane, mukhang nagkaroon na naman ang mga pinsan ni Belinda ng edya na asarin siya sa boss niya. Sa sarili naman ni Belinda ay alam niyang hindi siya magugustuhan ng boss niya. Ano nga pala ang ginagawa mo rito, sir? Hindi na napigilan ni Belinda ang magtanong nang mapasulyap si Cedric sa kanya at batiin siya nito. Belinda felt that Van looked at her, kaya kahit gusto ni Belinda na si Cedric ang sumagot, napasulyap pa rin siya kay Van. Van looked away again nang magtama ang tingin nila. Oh, you forgot. I told you last month na pupunta ako rito for my lolo's property. Gusto pa nga kitang isama, pero tumanggi ka, right? Umawang ang labi ni Belinda nang maalala niya ang naging usapan nila noong isang buwan. And come on, don't call me sir.
Hindi kita empleyado ngayon. Because Belinda really didn't want to go back to the Philippines years and months ago, hindi na niya inisip ang tungkol sa pagpunta ni Cedric sa Pilipinas, and sa kanya lang naalala ngayon dahil nabanggit iyon ni Cedric. Palawan. That's what Cedric mentioned to Belinda. Sa kabilang resort ako, but Yuhan called me at sinabing nandito kayo. It's really a good thing na hindi pa ako pumunta sa Manila bago ko nabasa ang text ni Yuhan. Si Cedric habang buhat pa rin si Davia. Dahil sinasama ni Belinda si Davia sa office minsan, lalo na noong mas bata pa ito, naging close sila ni Cedric. Davia was so cheerful na napalapit siya sa lahat ng empleyado, pati na rin sa boss ni Belinda. And I know you should say thank you to me, Sid, sabat ni Yuhan habang nakangiti. Well, thank you, bro. Natatawang sambit ni Cedric kay Yuhan, at parang may sariling communication ang mga mata nila, na tila nagkaintindihan silang dalawa. Pati ibang pinsan ni Belinda ay nakisama na rin sa usapan. All Belinda could do was smile every time na napapasulyap sa kanya si Cedric at may tinatanong. Hindi makasabay si Belinda sa usapan dahil iniisip niya si Van. Pinakilala pa ni Yuhan si Van kay Cedric, pero tangulang ang ginawa ni Van at hindi man lang nagsalita o lumapit. Ilang sandali ay nagulat si Belinda nang maramdaman niyang may tuwalya sa balikat niya. She looked at Van. Nakarobe na si Belinda, pero dahil basa ang suot niya sa loob, medyo nilalamig siya, lalo na't malakas ang hangin. Talagang nakatulong ang tuwalyang nilagay ni Van sa balikat niya. Give this to our daughter, bulong ni Van at inabot ang isa pang tuwalya kay Belinda. Hindi pa siya nakakapagsalita at nakakapagpasalamat nang agad itong tumalikod. Nilibot ni Belinda ang paningin at dahil sa busy ang lahat sa pag-uusap ay wala naman nakapansin sa pagbulong ni Van. Nakagat ni Belinda ang labi at pinanood si Van na naupo sa gilid at tumitig sa malayo. Hindi ito sama-sama sa usapan, and he was really so silent, making Belinda's chest feel heavy dahil alam niyang nasasaktan ito habang nakatingin kay Davia, na sobrang close sa iba. Belinda knew that. Napasulyap si Belinda kina Leah at Warren, who were also silent. Sila lang kasi ang nakakaalam ng sitwasyon. Van tried not to look at Davia and Belinda's boss. He tried to stay calm and not do anything. Kung si Van lang, gustong-gusto niyang siya na lang ang maglagay ng tuwalya kay Davia, pero alam din niya na kung ginawa niya iyon, baka kunin niya si Davia mula sa bisig ni Cedric. Ayaw niyang mas magalit sa kanya ang anak, kaya kahit hirap siya, ginawa pa rin niya ang lahat para magpigil. Tumayo si Belinda at lumapit kay Davia. Pinatong niya ang tuwalya kay Davia, kaya naman napatingin si Davia at Cedric sa kanya. Your mom has become more pretty here, biglang sabi ni Cedric, kausap si Davia pero nakatingin kay Belinda. Of course, Titol, sagot ni Davia. Napailing si Belinda, hindi makangiti. Bumalik siya sa upuan niya pagkatapos. So, 2 days ka rito. Why don't you just make it isang week? Tanong ni Valerie habang kumakain ng barbecue. Tama, look at Davia, she's really fond of you. Gawin mo ng isang week, ikaw naman ang boss. Look at us, we're all bosses of our businesses, kaya kami ang nasusunod. Si Gray, tumayo pa para kumuha ng barbecue at nachos. Pag-iisipan ko muna. May mga important meetings pa akong this week, so I'm not sure kung makakapag 1 week vacation ako. Sabi ni Cedric, saka tumingin kay Belinda. O, kung mag-decide ako to stay for 1 week, baka sumabay na ako kay Belinda pabalik sa ibang bansa, dagdag pa niya. Hindi nakapagsalita si Belinda, lalo na nang ngitian siya ng boss niya. All she did was sigh. By the way, Davia, I have a gift for you. Pero mamayang gabi ko pa ibibigay. Is that fine? Nasa sasakyan kasi and it's heavy. Oh, it's heavy. Nanlaki ang mata ni Davia, pati na rin si Belinda nang marinig yun. Yes, and I know you know what it is. Nakangiting sambit ni Cedric, na ikinahawak ni Belinda sa batok niya. Is that my big dollhouse? The one you promised? Biglang tumayo si Davia at nagtatatalon sa sobrang saya. Don't tell me, iyon ba yung limited dollhouse na gustong ipabili ni Davia kay Tito Edie? Tanong ni Faye, napaayos ng upo dahil sa narinig na dollhouse. Well, yeah,
Dumating siya noong isang araw sa abroad, pero since there's a chance magkikita tayo rito, dinala ko na. Excited na rin kasi akong ibigay, Cedric said, obviously satisfied dahil sa sobrang saya ni Davia. Napapikit si Belinda. Sir, sinabi ko na huwag mo yung bilhin, hindi napigilan ni Belinda sabihin. And I also told you I want to buy it for your daughter, mahinahong sagot ni Cedric. Huminga ng malalim si Belinda at napailing. Napansin ng mga pinsan ni Belinda na hindi siya natuwa sa narinig. Hayaan mo na, gustong-gusto naman ni Davia, si Yuhan, pero hindi nagbago ang ekspresyon ni Belinda. Come on, Belinda. I just wanted to give what Davia wants. Pero hindi naman kasi kailangan, napasulyap si Belinda kay Van nang tumayo ito at walang sinabing umalis. Muling napapikit si Belinda at uminom na lang ng juice. Sumunod si Warren at sinundan si Van. Belinda and Davia went to their room a while ago para makaligo at makapagpalit, pero wala doon si Van. Hanggang sa Gum Abbey, hindi na bumalik si Van at hindi alam ni Belinda kung nasaan ito. Tanging si Warren lang ang bumalik ng Gum Abbey. They even ate dinner, pero wala pa ring Van na bumalik. So I guess, bukas ulit. Si Cedric nang kailangan na niyang umalis. Mag-iingat ka, and napasulyap si Belinda sa malaking dollhouse na nilalaro ni Davia. Salamat sa dollhouse. Sa huli ay iyon na lang ang nasabi ni Belinda. Ayaw man sana ni Belinda na tanggapin, wala naman siyang magagawa dahil sa nakikitang saya ng kanyang anak. Welcome. Anything for Davia. Pagkatapos magpaalam ni Cedric ay tuluyan na itong umalis. Halos lahat ay umakyat na rin pagkatapos. Walang nagbalak na uminom dahil pinagbawalan sila ni Edie, halos diretso na kasi silang uminom kaya ngayong gabi ay pinagbawalan na sa isla ni Edie, wala rin namang kaso sa lahat dahil sa pagod. Mommy, I'm sleepy. Lalapitan na sana ni Belinda si Warren para magtanong, pero hindi niya na ituloy nang sabihin iyon ni Davia, kaya kahit na gusto sanang lapitan pa ni Belinda si Warren para itanong kung nasaan si Van, hindi niya nagawa. Pumasok sila sa kwarto at agad na nahiga si Davia, halatang inaantok na. Belinda waits to say something pero nang balingan niya si Davia, tuluyan na itong nakatulog kaya naman napapabuntong hininga na lang talaga ng sobrang lalim si Belinda. She waited for Van to enter the room, pero mag-iisang oras na at sobrang lalim na ng tulog ni Davia, wala pa rin siya. Hindi raw alam ni Warren, si Leah nang tawagan niya ito at ipatanong kay Warren kung nasaan si Van. Okay, salamat. Laglag ang balikat na sambit ni Belinda. Mula naman sa kabilang linya ay narinig ni Belinda ang malalim na buntong hininga ni Leah, na para bang pati ito ay hirap na huminga sa nangyari. Magtanong ka na lang sa lobby, baka may office siya rito at nandoon siya. I'm sure, Van just heard that he couldn't do anything for Davia tapos hindi pa siya matanggap ni Davia. Napapikit si Belinda at mapatango dahil alam naman niya iyon, kaya nga nag-aalala siya ng sobra ngayon. Okay, let me just end this. Bababa lang ako para magtanong sa lobby. Si Belinda at ibababa na sana, pero hindi niya agad na ibaba dahil sa may sinabi si Leah. Kung ganoon, pupunta muna ako dyan sa kwarto niyo para bantayan si Davia. Baka magising at hanapin ka niya. Isama ko na rin si Warren dyan, mahinahong sambit ni Leah kaya naman napangiti si Belinda. Thank you, Leah. Pagkatapos ng usapan nila ni Leah ay agad na niyang ibinaba. Bumaba siya at gaya ng sinabi ni Leah ay nagtanong siya sa lobby, at talaga namang hindi mapigilan ni Belinda ang makahinga ng maluwag nang ihatid siya ng isang empleyado pagkatapos niyang sabihin ang pangalan niya. Heto po ang office niya, ma'am. May one ko na po kayo, nakangiti at mabait na sambit ng babaeng empleyado kaya naman agad na nagpasalamat si Belinda. Nang siya na lang ay ilang sandali siyang napatitig sa pinto. Huminga pa ng malalim bago tuluyang kumatok. Ilang beses siyang kumatok, pero walang bumukas kaya naman sa pang-apat niyang pagkatok, hindi na napigilan ni Belinda ang sariling pihitin ng doorknob at then she saw what's inside. Umawang ang labi ni Belinda nang makita si Van na nakaupo sa swivel chair nito. Nakapatong ang isang kamay sa noo at sa isang kamay ay nakahawak ang isang baso na may alak. Nakapatay ang mga ilaw sa kisame, ang tanging nagbibigay liwanag ay ang ilaw na nasa lamesa ni Van. Pumasok na ako kasi hindi ka naman sumasagot, mahinang ani ni Belinda at hindi alam kung isasara na ba ang pinto at tuluyang lalapit kay Van.
Binaba ni Van ang kamay na nasa noo niya nang marinig ang boses ni Belinda. Mapunggay at talaga namang lasing na tinignan ni Van si Belinda. "Where's Sarah?" Van asked with a weak voice. Umayos ito sa pagkakaupo. "Nasa kwarto siya, tulog na." Sagot ni Belinda. "Kanina pa kita hinihintay, akala ko kasi sa kwarto ka matutulog ngayon." Alanhanang dugtong ni Belinda at agad na nag-iwas ng tingin kay Van. Tuluyang isinara ni Belinda ang pinto at kinakabahan man, lumapit siya sa kinaroroonan ni Van, sa harap ng lamesa nito. "You can go back there, baka hanapin ka ng anak natin. Maliligo lang ako saglit. I don't want her to smell the alcohol on me." Si Van at agad na tumayo, at ang kilos nito ay kitang-kita na ang pagkalasing niya. Nilapag ni Van ang basong hawak niya at saka naglakad. Sumikip ang dibdib ni Belinda sa kinikilos ni Van. Van didn't say anything, pero ramdam ni Belinda na dinaramdam nito ang nasaksihan kanina. Sorry, mabilis na ani ni Belinda bago pa tuluyang makarating si Van sa pinto na nasa gilid. Napatigil si Van sa narinig. Van looked at Beliada na ngayon ay nakayuko na. "I'm sorry," pag-uulit ni Belinda at kinagat na ng mariin ang labi. Hindi niya matignan si Van kaya naman nanatili itong nakaupo nang muli niya iyong sabihin. Napaangat lang ang tingin ni Belinda kay Van nang marinig ang yapak nito papalapit. Napaatras si Belinda ng patuloy sa paglapit si Van, then Belinda felt the table sa likod niya, napasandal siya doon. Nahihirapan si Belinda sa paghinga nang itukod ni Van ang dalawang palad sa magkabilang side ni Belinda. Napalunok si Belinda nang nilapit pa ni Van ang mukha nito kay Belinda. "Bakit ka nagsosorry?" Baritonong tanong ni Van habang mariing nakatitig sa mata ni Belinda. Kasi, ay iyong kanina." Yutal na sambit ni Belinda at halos hindi alam ang sasabihin sa sobrang lapit nila. Namungay ang mata ni Van. Hinawakan ni Van ang gilid na mukha ni Belinda at hinawakan ang takas na mga hibla ng buhok nito. Nilagay ni Van ang takas na hibla ng buhok ni Belinda sa likod ng tenga ni Belinda. Belinda bit her lips while Van was doing that. "Don't say sorry. I deserve that kasi gago ako," mahinahong sambit ni Van habang nanatalis sa ganoong posisyon. "Van, yes, I am hurting right now, pero wala ang sakit na to sa naramdaman mo noon. It's my karma, but I think kulang pa nga to, I deserve more pain." Parang nalalasing si Belinda sa sobrang lapit nilang dalawa. "Gusto kong bumawi kanina sa anak natin, pero naduwag ako kaya umalis na lang ako, and I'm sorry about that. Bumalik ka na sa anak natin. Baka magising siya at hanapin ka niya. Susunod ako, maliligo lang ako." Si Van at sinubukang ngumiti. Napakuyom ng kamao si Belinda. Aalis na sana si Van, pero hindi niya natuloy nang hilahin ni Belinda ang damit nito. Tinignan ni Van ang kamay ni Belinda na nakahawak sa damit niya. Belinda didn't even try to stop herself. Mas hinayla ni Belinda si Van at saka inangat pa ang sarili para halikan si Van sa labi. Pumikit si Belinda at dinama ang labi ni Van. Belinda tasted the alcohol in Van's lips, but Belinda didn't mind that. Napansin ni Belinda ang pagkatigil ni Van, pero ilang sandali, naramdaman na ni Belinda ang paghawak ni Van sa likod niya at hinayla siya papalapit pa para mas mapalalim ang halik. Hindi alam ni Belinda kung anong sumapi sa kanya o anong pumasok sa isip niya, pero talagang hindi niya napigilan ang sarili niyang halikan si Van. Ang lahat ng pag-aalinlangan at pangamba niya ay tila naglaho sa loob ng isang saglit. Ang tanging nararamdaman niya ay ang mainit na labi at katawan ni Van na sobrang lapit sa kanya. Hinawakan ni Belinda si Van sa panga, ang mga daliri niya ay marahang dumaan papunta sa batok nito habang patuloy silang naghahalikan. Ang mga kamay ni Van ay unti-unti ring naglakbay sa likuran ni Belinda. Ang bawat galaw at paghaplos ni Van ay nagdadala ng bagong antas ng sensasyon, at sa bawat paghagod kay Belinda, lumalapit sila sa isa't isa ng mas malapit, na animoy kahit ang hangin ay mahihiya na dermaan sa pagitan nila. Hindi na napigilan ni Belinda ang mapadaing dahil sa sobrang lalim ng paghahalikan nila. Ang init ng kanilang mga labi ay nagpapalakas ng tibok ng puso niya, at tila ang bawat halik ay nagiging mas matindi, mas naglalaban. Sa halik na iyon ay tuluyang nagising ang lahat sa kanya. Everything. Hindi uminom si Belinda ng alak, pero ang paraan ng pagsagot ni Van sa mga halik niya ay tila naglalasing sa kanya.
Ang mga labi ni Van ay wala pa ring nagbagap, sobrang lambot pa rin at ang bawat pagdikit ng mga ito sa kanya ay nagdadala ng kakaibang saya at pagnanasa sa loob-loob niya. Ang pakiramdam ng kalayaan at kasiyahan na dulot ng halikan nila ay halos nagpapigil kay Belinda na makapag-isip ng maayos. Years have passed, but then, Van was only the one who made Belinda like this. Siya lang at wala ng iba. Ang mga bagay na nakatulog sa katawan ni Belinda nang umalis siya, nabuhay ng walang hirap dahil kay Van. Nanlaki lang ang mata ni Belinda at napalayo ng kaunti kay Van nang marinig ang pagkahulog ng ilang garnet sa likod niya. Tumingin si Belinda sa likod niya at doon niya napagtanto na hinawi ni Van ang mga gamit sa likod niya, kasama na roon ang intercom na nasa gilid at ilang mga papeles. Teka, iyong gamit sheet. Van. Gulat pang-ani ni Belinda nang walang kahirap-hirap siyang binuhat ni Van at pinaupo sa lamesa. Tiningnan ni Belinda si Van, pero agad naman siyang hinalikan ulit ni Van, dahilan kung bakit kahit nagulat si Belinda, isinara lang niya ang mga mata at buong pusong nilabanan ang halik ni Van. Talagang alipin siya sa mga halik ni Van, noon pa man, noong unang halik nila, talagang alipin na siya roon.